Hello guys! Good evening, good afternoon, good morning! So ngayon guys, ang aking magiging content ay tungkol sa isang tea. For the very first time ako makakatikim nitong tea na tinatawag na Tartary Buckwheat Tea. Ito siya guys, galing China. Ito ay hindi siya naka-tea bags. Siya ay parang granules. Ito siya, makikita mo dito, yung itsura niya, para siyang granules, guys. So, bali first time ko siya matitikman. Since mahilig kami sa mga tea. Oo, guys, before eating, kumisan after eating, kahit sa mga resto, kumorder talaga kami ng mga, may maliliit na mga teacup, diba? Ayan. Kasi, ang mga tea kasi ay napakaganda sa ating katawan. Ito ay naglilinis din ng ating digestive. At saka, nagpapalakas din ng ating immune system. Diba usually ang mga Chinese, laging may mga cup of tea sila before eating. Kung mapapansin ninyo guys. So ngayon, naka-ready na itong ating hot water para matikman ko kung ano talagang lasa nitong sinasabi nilang Sanjiang Tartary Buckwheat Tea. Ito. Malaki siya guys ha. Malaki siya. Ayan siya. Malaki siya. So, buksan natin. Ito lang natin off. Meron din siyang naka-ano siya. Pwede siyang dito natin. Ayan siya. Ayan. Kasi naka-ano siya, ziplock. Ang ganda rin pag sa mga ibang bansa naka-ziplock yung mga nila. Ayan siya. Uy, ang bango guys. Ayan siya. Para siyang kung makikita ninyo, ayan. Para siyang cereal. Oh, natin na. Para siyang cereal. So, hindi ko lang alam kung ilang ang gagamitin ko. Yan guys, para siyang cereal. Tapos yung amoy niya. Guys, masarap ito. Kasi mainit na mainit yung ko. Ang bango. Kasi isang para sa akin, hindi ko pa yun nagagamit. Nagdamihan natin. Yan. Habang natin, yan. Ewan ko guys, kung maano ninyo, kasi ang natikman ko dati, mga green tea, black tea, red tea, yan mga natitikman ko. Pero ito, kakaiba siya. Wheat nga siya. Ibig sabihin, siya, madidissolve. Ang bango niya guys, para kang kumain ng cereal. Yung amoy ng cereal, ganon. Tapos guys, habang pinapaano natin, uy, masarap. Sige, paano natin, masarap siya. Na rin ako ng siopaw. Matching. Imamatch natin dito sa tea. Ito, may parang matcha. Matcha naman siya guys, ang siopaw niya. Diba matcha, kulay green. Tikman natin. Itong siya, asado matcha. Asado matcha. Teka, so parang may tsokolate. Pero matcha. Masarap ito guys, Mas mabango yung tsaa. Tingnan natin, Masarap siya. I-ano naman natin, i-dissolve natin mabuti.
Siguro much better ito guys kung habang yung makulong-kulo yung ano, yung tubig. Habang pinapakuluan mo, pakuluan mo rin ito para mabilis siya ma-dissolve. Eh, syempre, first time ko siya matikman. Akala ko okay na sa mainit na tubig. Pero mararamdaman mo, naglalasang tiyaan na siya. Ang nauna, yan na guys, nakita mo, nag-yellowish. Di ba? Yan na, nag-yellowish na siya. Lalo na siguro pag sobrang init ng tubig. Sarap siya guys. Narap yung siopaw. Linis siopaw. Nakita mo? Nakita niyo guys, oh. May iba ng kulay. Sunod na gagawin ko guys, ano, lalagyan ko naman siya ng tawag nito, honey. May honey ako diyan, galing China din. At saka lemon. For a change naman, di ba? Tamang-tama, pag na-dissolve na siya, matatapos na ako dito sa aking siopaw. May iba ng kulay, oh. Yellowish na siya. Maganda kasi guys ang mga tea sa katawan. Yung green tea daw, sabi nakakaano ng cancer, diba? Cells. Hindi kami sa mga tea. Tapos hindi siya matapang. Mas matapang pa yung Lipton. Compare mo dito. Tikman na natin guys. Masarap siya guys. Oh, nakita niyo yung kulay? Oh, nakita niyo yung kulay? Nag-yellowish na. Sarap siya. Tama lang yung ginawa ko na half nito. Pati yung lasa. Perfect na para sa akin. Susunod, gagamitan natin guys ng ano. Mag-ano ba tayo? Mag-explore tayo sa mga tea ng ibang bansa, di ba? Lagyan natin ng lemon. O kaya lagyan natin ng honey. Ako may honey ako dyan. Galing China din guys. Kasi mga pamangkin ko, madalas magpunta sa China, Vietnam, Taiwan, yun. Kaya nagdadala sila ng mga iba samot-saring mga product na mga bansang pinupuntahan nila. Hindi siya matapang. Hindi din siya yung parang mahirap inumin. Para sa akin, para kang yung cereal na amoy. Alam niyo yun, di ba ang mabango siya. Cereal na amoy. Tapos, pag ininom mo, hindi siya mapakla. Di ba, itong mga local teas natin, mapakla yan eh. Pag ininom mo. Ito guys, hindi. Parang may bigas na wheat nga siya. Parang wheat nga, di ba? Ang wheat is mga grains. O, di ba? Kasi naka Chinese character kasi guys. Ayan, naka Chinese character siya. Kaya hindi ko siya ma-explain talaga sa inyo. Through arrows lang. Eh, yung pamangkin ko lang ang kaya magbasa. Kasi nagmamandarin siya. Ayan siya. Pero anyways guys, ang masasabi ko lang, masarap siya. Mag-1 day ako nito guys. Halimbawa, na-dissolve na siya. Pwede nilagyan natin ng ice cubes. Tapos i-ano lang natin, ihayaan lang natin siya. Tapos lagyan mo ng honey or calamansi or lemon, okay na. Pero sa akin kasi mas prefer ko ang plain na ganito. Pero for a change, titikman ko rin yung ganong klaseng lasa. So ito makikita ninyo, hindi ko na ipakita sa inyo ng bonggang-bongga guys. Teka. Para makita nyo yung granules na sinasabi ko, ha? Mabango talaga guys.
Ayan siya. Ganyan siya guys. Nakikita nyo? Oh, diba? Oh. Yan. Ayan siya guys. Yan. Parang oats. Basta hindi ka magsasawang amuyin. Parang cereal na oats na. Alam niyo yun yung kinakain natin mga cereal sa umaga? Yun, ganun. Ganun ang amoy niya. Pero pag ininom mo na siya at nitikman mo na siya, iba, hindi ko ma-explain. Basta masarap siya eh. Ibang ano niya, iba yung dating para sa akin. Malayo siya sa mga local na tea natin. Ito yung mga naiinom ko sa mga Chinese restaurant. Pero yun kasi medyo matapang na konti. O baka lang hindi ko siya masyadong tinapangan. Kaya akala ko parang may distinguished ano siya, taste na ano. Pero ayan siya, para sa akin, perfect na to guys. Yung bang halimbawa, nagmumuni-muni ka, tapos na yung hard work mo, alam mo yun. Tapos, iinom-inom ka ng tsaa. Ang ganda pa nito sa digestive, di ba? Ang dami pang nagagawa nito. Pwede pa mag-lose weight ka dito. Pwede naman, yung mga, lahat naman tayo may cancer cells sa katawan na hindi siya maging active, di ba? Inuman natin ng mga tea na available sa market. Pero, careful din tayo kasi ang iba, nag-acid reflux pag umiinom sila ng tea. Depende yun sa katawan natin guys. Kaya dahan-dahan lang sa pag-inom. At least once a day. Ako kasi minsan, kahit may mga tsaa ako dyan, hindi ko inaaraw-araw. Kasi di ba may acid reflux ako. Pero natulungan ng mga herbs na iniinom ko. No maintenance talaga ako guys. Pagdating sa mga acid ko. Mga herbs lahat ang iniinom ko. At least walang side effects. Di ba? Tapos inuman mo pa ng tsaa, itatry ko uminom nito once a day. Ito guys, itatry ko uminom ng once a day. Para kahit pa paano, maging healthy tayo, di ba? In and out healthy tayo. Kasi mahirap magkasakit ngayon. Napakahirap. So, ano pang inaantay natin guys? A toast of tea a day ay napakaganda sa ating katawan. Kung masisearch sa Google guys, kung gaano kaganda ang tsaa sa katawan natin, ma-amaze talaga kayo sa mga benefits ng tea. Hindi lang sa uric acid, sa mga arthritis, nakakatulong sa gout, nililinis niya kasi ang bloodstreams eh. Tapos nagpapalakas pa ng immune system. Diba? O, inumin na natin to guys. Ayan siya guys. Thank you so much.